13 pesos per kilo. 13 pesos per kilo. Kasalukuyan nga ako nasa Pilar Sorsogon upang alamin ang kalagayan ng ating mga magsasaka sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pataba o fertilizers. Samantala kasalungat naman ito ang patuloy na pagbaba ng presyo ng palay sa merkado. Hanggang kailan kaya magtitiis ang ating mga magsasaka sa itong klaseng sitwasyon? Nasa 33 kilometro ang layo ng Kalungay Pilar Sorsogon mula sa Legazpi City. At may katumbas na 1 oras na biyahe kung sasakay ng pampasaherong jeep. Ngayon nga ipatungo na kami sa palayan at makita nyo ang aming daanan ay delikado po, lalong-lalo na sa mga may edad. So, tingnan nyo na po ang kanilang dinadaanan papunta doon sa palayan mismo. So, subaybayan nyo po kami pagkarating namin sa palayan. Tunay nga na malayo ang lokasyon ng palayang ito galing sa sentro ng Kalungay. Makipot na daanan at isang maling hakbang lamang ay maaaring mahulog sa palayan. Alas 4 pa lamang ng umaga ay gumising na si Nanay Lorna upang ihanda ng pagkain at pagsilbihan ang kanyang pamilya. Sa bawat sandok ng kanin ay may pinapaalala ito ang pagod niya sa pagtataguyod ng kanyang palayan. Bawat butil ay may katumbas na halaga. Sinuot ang may kalumaang jacket at inilagay sa ulo ang sombrero na panlaban sa matinding sikat ng araw. Ang bota para proteksyon sa matulis na bato o kaya sa mga basag na bote sa daanan, at ang bolo at asyab para proteksyon sa mga mababangis na hayop kagaya na lamang ng ahas. Years na luging-lugi. Maging patasan na sa lahat ng maliliit na magsasaka. Nandito nga ako yon sa palayan ni Nanay Lorna at ilang minuto pa lamang ako ay ramdam ko na ang dampi ng init sa aking mga balat. Paano pa kaya sila na halos ilang oras silang nagtatrabaho dito sa kanilang palayan? Lalong-lalo pa sila ay may edad na. Paano kaya nila ito kinakaya? 40 years na kami nagsasaka simula nung ako mag-asawa noong 1981. Yun ang ikinabubuhay namin sa mga anak namin. Sa ilang taon nyo po bang bilang isang magsasaka, kailan po yung pinakamataas na presyo ng mga pataba? Naulang na 20, nakaano ako, ngayon lang na 2023. Tirik ang araw o kaya naman malakas na buhos ng ulan, iyan ang kanilang tinitiis upang siguraduhin ang isang masaganang ani. Halos 40 na taon na nga sa industriya ng pagsasaka si Nanay Lorna. Ganito nga ang paulit-ulit na tagpo, ang bahay at ang palayan. Man sa inflation may healing, so how fast and how slow ang pagtaas ng presyo compared sa base year on an annual average or base. Tapos, out of that, nakaka-compute din kami kang purchasing power of the peso. Na, kumbaga masasabi mo na
pira na talaga ang actual value, ang real value kang piso in comparison kang 2012. Yung kinikita namin no, dito sa pagsasaka, nasa 20,000 lang. Kung tutuusin, kulang na kulang pa yon. Nasa 30,000 pa ang nagagasto namin dito. Luging-lugi pa kung tutuusin. Hindi lamang salapi ang kanilang puhunan, kundi maging ang kanilang dugo, pawis at determinasyon. Ang DTI naman ang nagbabantay kung tama yung SRT nila according doon sa mga inputs na binibigay nila sa DTI. Yung may computation kasi yan, yung direct na raw, paras kang pigigibot ang costing raw materials, labor charge, other expenses na pigigibot kang mga manufacturing plant. So kasabay yan, pigiling kang DTI kung tama ba itong suggested retail price na taon nila na ipapaluwas nila. Pinaka-reason kung bakit nagmamahal yung isang produkto na under ng DTI jurisdiction is yung cost of raw materials. Karamihan kasi ng raw materials is imported. Sus ko noy, kung binibili sa amin, mura lang, 13 pesos lang per kilo. Kung kami ang bibili, sobrang mahal. Wala po tayong municipal ordinance or Republic Act na magkocontrol sa presyo ng palay. So, ang nag-set po niyan ay ang traders or ang rice mills. Dahil po yun sa tinatawag nating law of supply and demand. Pag sabay-sabay po ang farmers na nagtanim ng palay at inanin ng sabay-sabay, madami po yung demand. So, bababa po yung presyo ng palay. Tunay nga na mapapaaray na lang ang mga magsasaka sa mababang presyo ng palay. Kano po yung bintahan ng first class po na bigas? First class, 42. Second class, 40. Tapos yung pinaka 36. Ngunit ang kapalit ng kanilang pagod at paghihirap ang katiting na presyo ng palay ngayon. Masasagip pa kaya nito ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan o tuluyan ng magugutom? Hindi lamang ating mga magsasaka ang umaaray sa mababang presyo ng palay, ngunit maging ang mga mahihirap nating kababayan dahil sa mataas na presyo ng bigas sa merkado at iba pang mga produkto. Apektado talaga yung tunay. Kung ang gobyerno na ang mga parauma gabos ninda pagsuportahan na ang pananom ninda sindan magkukuha may suporta, magiging mababa ang mga produkto karigdi. Kung dapat ang gobyerno nag-iiro man ang bakit permisan ng nasa taas ang naiiling ninda. Dapat naiiling ninda ang mga kasaradayan. Sa halos 40 years niyo po, nanay, bilang magsasaka, nakatanggap po ba kayo ng tulong galing sa gobyerno? Meron naman, kaya lang bihira. Sa tinagal-tagal namin magsasaka, bihira lang kami makatanggap. Ang panawagan ko lang sa gobyerno, yung binibinta naming mga produkto, dapat bili naman nila ng mahal para patas na sa binibili namin naman na fertilizer. At isa pa po, sana ang ko sa gobyerno maging patas na sa lahat ng maliliit na magsasaka. Kaya ang hiling ng bawat magsasaka, kagaya na lamang ni Nanay Lorna, maging pantay at patas ang gobyerno sa pagbibigay ng tulong sa ating mga magsasaka.